Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Alright, welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo ngayong umagang ito. Kagyat po tayo dediretso sa ating mga kasamahan na dito sa PBOX sapagkat nakaranas po ang Mindanao, partikular ang Panay ng mahigit sa 7, I think 7.6 magnitude sa Richter scale, pagyanig at pagkilos ng lupa diyan po sa bahagi ng Davao ng Mindanao. At kasalukuyan po, nasa linya po natin ng komunikasyon ang ating mga kasamahan mula sa PBOX. Kasama po natin si PBOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Director Bacolcol. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Opo, Director, si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. So, okay, we just would like to confirm gaano po kalakas ang tumamang lindol dito po sa Davao Oriental. Magnitude 7.5 po yung na-record po natin. It happened at 9:43 a.m. and yung epicenter po is 44 kilometers north 85 east of Manay in Davao Oriental. And so far, yung pinakamataas na intensity na report sa atin is intensity 5 sa may Davao City and intensity 4 naman sa may Bislig City, Surigao del Sur. So, we are expecting damage and we are expecting aftershocks po. Alright, ano po tectonic in origin po ba ito, Director? Yes, tectonic in origin, most likely source would be the Philippine Trench. Philippine. Nasa dagat po yung epicenter. Yes, nasa dagat po yung epicenter kaya nag-issue po tayo ng tsunami warning kanina. Okay, speaking of tsunami warning, ano po, Director? Enforce pa rin po ba itong tsunami warning na ito hanggang ngayon as we speak? Yes po. Yes, ang sinasabi natin na start time would be expected arrival would be around 9:43 and yung end time would be around 11:43. So between those times, we will expect that the tsunami waves will arrive, and we are strongly advising people living in the Coastal coastal areas. communities of Eastern Samar, Dinagat Islands, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte, and Surigao del Sur to move to a higher place. Okay, meron po ba tayong nakikitang taas ng tidal wave o tsunami na ito, Director? Again, yung expected tsunami waves natin would be around more than a meter. More than kaya a po meter. nag-issue po tayo ng nag-issue po tayo ng tsunami warning. Alright. Ito po nangyaring lindol na ito na 7.6 sa Mindanao, sa Davao particularly. Is this in any way connected dito sa Bogo Port na nangyari sa Cebu Province? This is magnitude 7.5 po, not 7.6. But this is not connected to the Bogo Fault, Bogo Bay Fault. It's totally different. Yung active fault yung sa Bogo Bay. And dito naman nanggaling po sa trench. So malayo. Alright, sige po. So, patuloy po ang pagmumonitor po ninyo sa aftershocks. Ano po, Director? Yes po, patuloy po kami nag-monitor ng aftershocks. Okay. Well, thank you very much po, Director Bacolcol, sa mga impormasyon na ipagkaloob niyo sa amin. Thank you very much po. Okay, si Director Teresito Bacolcol mula po sa PBOX. Sapagkat nakaranas po ng lindol ang ikang bahagi ito ng Mindanao, particular dito sa may bahagi po ng Panay. Ano po? 7.5. Malakas po yan. 7.5 na lindol, magnitude sa Richter scale. At tectonic in origin. Na-record po ng PBOX ang earthquake 7 o 9:43 AM ngayong araw na ito ng Biyernes. Earthquake sa Davao Oriental. 7.5. At since na ito pong na-trace nila na earthquake ay nasa bahagi ng karagatan, so they expect nag-issue na po sila ng mga tsunami warning alert, lalo na sa mga coastal areas, coastal areas ng Davao Oriental, Eastern Samar,
Southern Leyte, Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Yan po ay batay na rin po dito sa nakalagay sa kanilang PBOX Facebook page. So, strongly advise po ang ating mga kababayan na mag-evacuate sa mas matataas na lugar dito po sa mga nabanggit nating mga coastal areas, and expect aftershocks nitong malakas na lindol to, 7.5 na lindol. Magbabalik pa rin po kami at subukan pa rin po natin makakuha ng iba pang detalye tungkol po dito sa 7.5 na lindol sa Davao Oriental sa pagbabalik po ng ating programang Global na Tayo. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Alright, kayo po ay patuloy ang sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Tulad po ng kanina, napakapanayan po natin si PBOX Director Teresito Bacolcol. Hinggil po dito sa tumamang 7.5 magnitude na lindol sa may Davao Oriental. 7.5. Tectonic in origin. At nagtaas na rin po sila ng tsunami alert. Lalo na sa mga coastal areas na nabanggit natin kanina. Kaya advisable po ang ating mga kababayan na nakikinig at nakakapanood ng ating programang ito na masabihan ang ating mga local government units, mga barangay at mga kababayan natin na lumikas muna sa matataas na lugar. Dahil ayon po sa PBOX kay Director Bacolcol, nasa mga 1 meter ang inaasahang pagtaas ng tubig sa ating mga coastal areas. Samantala, nasa linya naman natin ngayon ng ating
Philippine Ports Authority, PPA. Sa pagkakataong ito, kasama natin ang ating PPA General Manager, J. Santiago. Magandang umaga po, General Manager Santiago. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Sir Ray, at magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong umagang ito. Alright, General Manager Santiago, siguro unahin ko muna, meron po ba kayo na monitor na pagkasira o epekto nung lindol sa Davao Oriental 7.5 sa ating mga pantalan, General Manager? Well, Sir Ray, nakatanggap na po tayo ng mga initial damage assessment report po natin sa ating mga port management offices po na apektado nung katatapos lamang po lindol dito po sa Davao area at dito po sa may Samar area at Eastern Visayas area po natin. At sa kabutihang palad naman po, wala po tayong personnel na nasaktan o nasugatan man lang, pero meron po tayong initial damage assessment sa ibang terminal po natin dito sa Davao area na meron pong mga minor damage, yung mga natipak po na konkreto, ganun. Pero lahat naman po, matapos pong magbigay ng clearance po ang Philippine Coast Guard, ay magre-resume po tayo kaagad ng normal operations. Okay. So, sa ngayon po, patuloy pa rin po natin minomonitor. May disruption ba sa mga ferry service? Wala naman po sana. Well, sa ngayon po, hinihintay po natin ng abiso doon sa area ng Philippine Coast Guard po, kung sila po ay magbibigay clearance na maaari na pong maglayag ulit yung pong ating mga ferry services. So, yun lang po ang antabayanan natin. Okay. Sige po. That's medyo malakas kasi ito, General Manager. Malakas ito. Hindi medyo malakas, kundi malakas ito. Opo, malakas ito. At inaasahan din natin yung iba pa mga updates mula sa iba't ibang mga government agencies hinggil po dito. Pero the reason why we also called today, General Manager Santiago, is because dito sa ginawang Senate Committee hearing, tama ba? Tama. Sa panguna ni Senator Raffy Tulfo. Ito po ay may kinalaman dito sa body cam na pinocure ng Philippine Ports Authority na nagkakahalaga di umano ng kada unit na 879,000 kada unit. At na kuhanan pa ng pahayag si Senator Raffy Tulfo na asking you na kung maaaring meron kayong imbestigahan at kung maaari sampahan ng kaso yung isang personnel official ng ating Philippine Ports Authority. Pero before I go deeper, gusto ko munang makuha ang inyong pahayag dito sa ginawang Senate Committee hearing na ito. Ano po bang reaction nyo dito sa mga naging investigasyon ni Senator Raffy Tulfo at sa naging takbo ng Senate hearing na sa Senado regarding po dito sa mga body cams? Ito pa ay may katotohanan o kinakailangan lang ng mas karagdagan o detalyadong paliwanag para maintindihan po ni Senator Tulfo? Well, Sir Ray, maraming salamat po sa opportunity. Sa tingin po namin ay kailangan nga po siguro talaga magbigyan po ng klarifikasyon ang mabuting senator po natin dahil tungkol po dito sa proyektong ito at sa amin pong pakiwari doon po sa information na kanyang nilahad, mukha pong nagkaroon po ng parang mali yata sa mathematics yung binigay po ng staff po nila. Mm-hmm. Kasi po, ang ginawa po nila, ang buong kontrata po ay nagkakahalaga ng almost 168 or 169 million pesos. Ang ginawa po nila ay dinivide lamang po nila ito sa 191 cameras. Talaga pong aabot ng 870,000 mahigit po yan. Pero ang analogy ko nga po dyan, Sir Ray, kumbaga parang bumili ka po dyan ng kotse at tinanong po sa'yo na kotse mo ay 4 ang gulong, tinanong sa'yo magkano ba ang isang gulong. Ang ginawa mo ay dinivide mo yung buong value ng kotse sa 4 na gulong at sinabi mo ito ang presyo ng isang gulong. So mali po yung arithmetic na yon. Kasi po, ito pong proyekto po natin ay hindi lamang po yung camera naman ang parte po ng buong proyekto, ng buong sistema. Meron pong kasama dyan na internet at saka satellite connectivity. May mga data servers po yan, may hardware po yan, may software, may training po yan, meron pong technical support, meron pong mga monitor po yan. May naipakita na po namin na meron tayong tinatawag na National Port Surveillance System na kung saan yung pong lahat ng ports po natin o terminal sa buong bansa na pinamamahalaan po ng PPA ay namomonitor po yan sa surveillance system natin remotely po dito sa
PPA head office, ano. So lahat po 'yan at pati ano po yung ang tawag mo dito yung installation at saka training po ng mga gagamit yan. So hindi po tama na yung buong value ng kontrata ay i-divide mo lamang sa number po ng camera. Mali po yung yung perspektibong yon. So based po sa sa totoo lang, based po doon sa product breakdown po nung lahat ng components nung buong sistema, lumalabas po na yung camera po yan ay nasa 69,000 lamang po ang isang camera. Ngayon, Okay. sa sinasabi po din na nila pati po sa online na mga komentaryo na sa Shopee ganito lamang ang presyo. Okay. 6,000. Magkaiba po talaga yung ekwipo sa Shopee po at saka yung sa binibili po natin. Kasi po yung camera po na binibili natin ay ito po, sir, ay direct feed po ito na remote feed po ito. Simula doon sa nagsusuot, diretso po yan sa internet at sa satellite at yan po ay diretso po nag-feed dito sa ating central office para in real time ay ma-monitor po yung paggamit ng camera at pati po yung galaw ng tao natin. Hindi po ito katulad ng regular na camera na memory card na ika-capture ng memory card tapos i-upload mo sa computer na ganun lamang po yung mga ganung klase po na mabibili mo sa mga online shopping platforms, no? And besides, sa pagkakaalam ko ho, yan hong mga online shopping platforms, talaga medyo mahihirapan po ang mga ahensya ng gobyerno na bumili dyan. Kasi unang-unang requirement po natin sa di ba, sa gobyerno, kailangan po yung mga supplier natin, kontratista natin, ay kailangan accredited po dyan sa Government Procurement Policy Board, sa GPPB, at dapat po may PhilJEPS registration. Yan naman po online shopping platforms, wala po silang ganyan. So hindi po natin maikukumpara yung presyo kumbaga sa Shopee o Lazada doon sa mga ekwipo na binibili po ng ating mga ahensya. Alright. Ang pinagtatakan ko dito, Director General Manager Santiago, how did Senator, well, in fairness to Senator Tulfo, how was he able to conclude na kagyat may anomalous transaction kagad dito? Tulad na nababanggit po ninyo, kung hihimayin po natin yung presyo, which is 879,000 kada unit, ang sinasabi po kasi ninyo is hindi lang yan body camera lang, marami pang mga supporting equipment or software na ginagamit dyan. Pero yung po sinabi niyang magkano yung do sa PNP, 139,000 lang. So how can we reconcile that? Well, ang unang-una nating tingnan, madali ho kasi magsabi ng comparison. Pero tingnan ho natin, unang-una, kailan ho kaya nabili ng PNP yun? Dahil hindi din ho kami pamilya doon kailan nabili. Number 2, kumpara sa kung kailan ho nabili ng PPA. Pangalawa ho, ano ho ba yung specifications or capabilities ng sistema na binili ng PNP kumpara po doon sa capabilities at specifications po na binili po ng PPA. Kung may kukumpara, Sir Ray, ang Philippine Coast Guard po ay bumili din po sa parehong supplier na pinagkuhanan ng PPA. At ang presyo po nila, mas malaki po ang presyo nila, umabot po sila sa mahigit almost 210 million. Okay. Samantalang sa PPA po ay 168 million lamang po. So, yun ang siguro kailangang linawin. Yung kung ano po yung comparison na yun, kung ito po ba ay apples to apples o baka naman po ang kinukumpara natin ay apples at oranges po. Ayun, okay. So may mas mataas pa pala na procure. Galing po saan po? Philippine? Sa Philippine Coast Guard po. PCG? Philippine Coast. PCG po, sila po ay nag-procure noong 2018. Tayo naman po ay nag-procure noong 2020. Okay, alright. Pero sa ano po ba sa ngayon, saan ba ginagamit itong mga body cameras na ito, General Manager? Ito pong body cameras po natin, Sir Ray, suot-suot po ito araw-araw. Ating naka-duty po yung ating mga port police officers po sa buong Pilipinas, yung pong mga naka-duty sa mga pantalan. Ang purpose po nito ay para maging transparent po yung serbisyo ng ating kapulisan po sa pantalan, yung ating pong port police, para maiwasan po yung mga insidente na mga allegation po na merong police or security guard or enforcer na nangingikil po doon sa mga
mga truck po na may dalang kargamento, na yung po mga producers po natin. At saka kapag ito po ay nagagamit din po sa evidence gathering, na imbis na yung pong telepono po ng police natin ang gagamitin o third party cellphone camera po ang gagamitin para pagkuha po ng ebidensya sa mga nasasabat po nating kontrabando, katulad po ng illegal drugs at saka mga smuggled items. Ito pong body worn camera ang ginagamit na hindi po nila maaaring mamanipula o hindi nila maaaring mabura o ma-alter, ma-edit. Opo. Correct, opo. So ibig sabihin po, General Manager, bukod sa camera, yung nababanggit yung server at yung iba pang mga supporting equipment, naka-position o naka-install sa isang central office kung saan nakikita ninyo lahat ng galaw ng mga natin. In fact, hindi lamang po sa isang central office, meron po tayong off-site remote center para sa redundancy na kung sakaling may mangyari po doon sa kinalalagyan ng server po natin, halimbawa, masunog o kaya po ay magkalindol or magkaroon ng aberya, yung pong integrity ng data na nakuha natin ay naka-store po sa iba pa pong server na nakalocate naman po sa ibang area. Ayun. So, ganito, General Manager Santiago, para lang maintindihan natin ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Okay, 879. Alright, 879 per unit. Doon sa 879 na yon, kasama doon yung pinaka mismong camera. Ano ho? Okay, ganito po, Sir Ray. Paano po natin i-breakdown yun? Mali po siguro yung 879 per unit kasi ganito ho yan. May 164 cameras, meron hong 164 cards, may 111 chargers, etc. So hindi ho po pwede na sabihin na ililimit lang natin per unit kasi hindi naman ho isang set na parang set ng cellphone yan, na may cellphone, may charger, ano? Okay. Basta ho sa breakdown yan, isang lote ho kasing binili yan, ano? Isang lote yan, yung buong system gumagana yan na merong 191 na cameras na kasama na pwedeng gamitin ng 191 na katao. Based ho sa breakdown, yun hong camera ay 69,000 pesos lamang. Okay, 69. So sa 69,000 ho, sa 69,000 pesos, i-compute natin, 69,000 pesos times 191 units po. Yan ay 13.179 million lamang po para sa 191 cameras. Okay, alright. No. Kumpara po doon sa buong kontrata na 168 million pesos po. Kasi medyo mahirap pong ma-breakdown po yun. Kasi halimbawa, yun naman po, Sir Ray, na halimbawa, kable, hindi naman po natin ma-breakdown yun nung, kumbaga, sa metro or anong ganun Medyo mahihirapan po tayo doon. Kaya ang ginagawa po natin sa atin po mga procurement, isang lote na lang po yan na ang deliverable na lamang po ng supplier ay kailangan pag diniliver niyan, yan po ay umaandar. Okay. So, mabanggit ko lang, Sir Ray, mabanggit ko na lang po pala, para lang po kung hindi po ako nagkakamali, ang Philippine Ports Authority po ay isa. Kung hindi man, baka kami na lamang po ang nag-iisang ahensya sa buong pamahalaan po natin na hindi po nagbabayad ng down payment or mobilization or advance payment. So ito po, binili po natin ito, wala po tayo binayaran dito at ito ay binayaran na lamang po natin nung na-deliver na po ng buo at nakita po nating umaandar, tsaka po tayo nagbayad. Okay, and that is all in accordance with, of course, the bidding process. Ano ho? Tama po, correct po. Ang tayo po, whether infrastructure po yan, building o port, or maski computer equipment, never po tayo nagbabayad ng down payment. Okay, so, ano po ang reaction nyo dito sa sinabi ni Senator Tulfo na during the Senate hearing, inatasan pa kayo na imbestigahan yung isang personnel natin at parang nagsabi pa na kumaring tanggalin sa pwesto. Well, Sir Reno, medyo nakakalungkot lamang po kasi nga sa nakita po natin na sa mga inilahad o inihayag na impormasyon, mukhang meron pong hindi pagkakaintindihan doon sa mga datos at na sana po ang inihiling natin na sa susunod pong mga pagkakataon ay kami naman po sa PPA, bukas naman po kami na i-scrutinize o imbestigahan o i-audit po yung lahat po ng transaction po ng ahensya, na sana po bago mangyari yung ganon, sa lalong-lalo na sa public hearing, ay kung makonsulta muna po kami at kung meron namang maaaring mabigyan linaw
ay mabigyan linaw na po kaagad at nang hindi na po makalabas pa po yung impormasyon na sa aming palagay ay hindi po accurate na maaaring makamislead po sa ibang tao kung hindi po talaga naiintindihan o kumbaga ang matidinig lang ay kahapyaw lang po na na statement. Maano ko lang din nga sir, talagang ngayong lalong-lalo na po ngayong mga panahon to, abay napakahirap po talaga magtrabaho sa pamahalaan natin ngayon. Napaka-sensitive po ng lahat ng tao, hindi ba? Dahil lalong-lalo na napakalaking black eye po ang tinanggap ng pamahalaan natin dahil po dyan sa mga issue po sa flood control, etc. So ang hinihiling lamang po sa namin ika nga kung may mga ganyan pong akusasyon ay siguraduhin lamang po talaga na may katitindigan po siya at tama po yung datos, tama po yung informasyon. Dahil una nakakaawa naman po yung mga lalong-lalo na yung mga kawani po natin na nagtatrabaho lang naman ng tama. Napakadali po kasi Sir Ray na mag-akusa. And then pag naakusahan na, lalong-lalo na ngayong panahong ito, lalong-lalo na pag online, yung mga kababayan po natin, makakita lang ng 2 sentence o makarinig lang, may conclusion na kawawa naman po yung mga tao natin na at the end of the day, mapapakita naman na wala naman pong ginawang pagkakamali o pagkukulang, hindi po ba? So sana po lang na yun nga na mas maging maingat po tayong lahat, hindi lamang po sa mga naghahayag na mga impormasyon na maaaring mabigyan ng interpretasyon na hindi maganda, pati na rin po yung mga tumatanggap o nagbabasa ng impormasyon na maging mapanuri po tayo na bago po tayo tumalon sa conclusion, intindihin muna natin talaga yung issue, intindihin natin yung proseso, at intindihin natin na yung kung ano pa po talaga yung batas. Dahil kung minsan po Sir Ray, hindi po ibig sabihin kung ibang isang mataas na personalidad na nagsabi, hindi naman po ibig sabihin na automatiko po yun. Accurate po o tama po yun, hindi po ba? Pero General Manager, do you plan to talk with Senator Tulfo regarding this, na magkaroon kayo ng one-on-one na discussion? Well, of course, open po tayo. Kung tayo po maiimbitahan po ni Senator Tulfo, of course, we are willing to explain and ipaliwanag po yung proseso na pinagdadaanan po niyan. Kahit na anong procurement po namin, dahil kami naman po ay tumatalima, sumusunod po kami sa lahat po ng regulasyon po sa procurement. But kahapon po, Sir Ray, habang umaandar pa po yung hearing, tayo po ay nag-submit na po ng briefer po, ng explanation dyan sa issue na yan. Binigay po natin yan kay Senator J.B. Ercito, na siya pong chairman po nung subcommittee po, kung saan nagaganap ang hearing, at nagbigay na din po tayo ng kopya ng ating pong report sa office po ni Senator Tulfo. Okay, speaking of bidding process, pagtupad ng PPA sa mahigpit na bidding process, meron nga kayong di ba? Meron kayong pre-procure sana, pero dininay nyo, dinisapprove nyo itong dalawang mga items ito. Yung binanggit din po ni Senator Tulfo kahapon na procurement po ng mobile vehicle X-ray, ito po yung mga X-ray machines na nag-X-ray po sa mga sasakyan o mga kargamento, So nag-procure po tayo sana nito, wala po tayong down payment, wala tayong binayaran, pero nung una pong nag-deliver po sila ng unang unit, ako po mismo, Sir Ray, nag-inspection niya na tinanong ko po sila. At nakita ko po na hindi yata ito yung ating gusto at hindi ito yung nasa saayon po doon sa terms of reference na pinangako nilang i-deliver nila. At nung makita ko po na talagang medyo hindi po talaga aakma yun doon sa pangangailangan natin at hindi ito akma doon sa pinag-usapan sa kontrata, kinansela ko po yung kontrata at hindi ko tinuloy. Yun patunay lamang dito sa committee sa Senate Committee na sumusunod ang PPA sa mga regulasyon ng bidding process. Ano po, Director? Tama po, Sir Ray. In fact, ang po natin dyan, pasensyahan na lang po, kung kasi po, alam niyo naman sa bidding, yun nga po ang nangyari na din, pinapaliwanag po natin kung nabigyan lang din tayo ng pagkakataon, dahil nga po, ang pagkakaintindi po natin, lahat po ng hearing dyan, in aid of legislation, hindi po ba, para daw makatulong, para mas mapabuti yung mga batas. At yun nga po, ang pinapahiwatig natin na yung pong ating procurement laws, talaga hong sa tinagal-tagal ng panahon, naging very restrictive na. Na yung mga ahensya ay nawawalan ho talaga ng diskresyon. Nagiging ministerial na lang yan. Kaya
yun hong pagkakamali, ika nga talagang mahirap na hong gumawa ng kahit na anong ano ho dyan dahil kami ho sabihin ko Sir Ray, back in 2016, kami ho yata ang either kami ang una or isa sa mga una na nag-live stream po ng bidding natin simula Alright. 2016 pa. Nauna pa po tayo dito sa DPWH ngayon, etc. 2016 pa lang po lahat ng bidding natin naka-live stream na po yan. Wala po tayong tinatago dyan. Ano? Pati public consultation natin, naka-live stream po tayo dyan. So, ang ano po natin is that kung maiintindihan lamang po kung ano yung proseso, siguro po mas maraming mga issues ang mas malilinawan tayo na mga impormasyon po. Halimbawa na sinasabing bakit hindi tinanong dito, hindi tinanong ganon. Base din po kasi Sir Ray, sa mga batas natin sa procurement, may mga impormasyon na hindi ka pwedeng tanungin sa bidder kasi otherwise, maaakusahan ka namang nakikikuntsaba ka sa bidder. Tama po. So, ganun po. So, kung sana, mas maganda nga siguro magkaroon muna ng dialogo para maipaliwanag po kung ano ba yung mga kini-question na proseso at hindi po doon mismo na parang, kumbaga, parang sorpresahan, hindi po ba? Ayan. Alright, maraming salamat po General Manager Santiago sa mga paliwanag at yung side po ninyo ay ika nga mailahad natin sa publiko, sa ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Pilipinas na listeners at watch, mga nanonood sa atin, kundi sa labas na rin po ng ating bansa, yung ating mga OFWs. So maraming salamat po General Manager Santiago, and hopefully this thing will be ironed out at maipaliwanag ng mabuti sa Senate, sa Sub-Senate Committee, itong inyo pong procurement ng ika nga body cameras para sa ating mga PCG personnel. Sa ating PPA personnel, I'm sorry. PPA personnel. Oo, parang mas mataas pa pala yung mas mahal pa pala yung sa PCG. Bakit hindi nabanggit kaya ni Senator Rapi Tulfo yun? Hindi ko po alam, pero ika nga hindi naman po Sir Ray, hindi sa nandadamay ako ng ibang tao, pero para lamang po maging factual lamang po tayo, hindi po ba? And in fact, Sir Ray, mabanggit ko na lang bago tayo magwakas, yung pong supplier na ika nga inaakusahan, unang-una po, base na din po sa batas natin sa procurement, hindi naman po requirement kung saan dapat ang lokasyon o kung gaano kaganda ba ang opisina. Hindi naman po requirement yun. And pangalawa, as late as June 2024 po, yung parehong supplier po na pinagbilhan natin, ay nakapag-supply pa nga po sa Bangko Sentral ng Pilipinas natin ng mga equipment na nagkakahalaga ng 1.1 billion pesos na mas malaki pa. Samantalang, ika nga, ang Bangko Sentral po natin ay napaka-stricto na po yan. Kung ang Bangko Sentral po natin ay nakitang may kredibilidad at itong supplier na to, siguro naman po may basihan din po tayo na bigyan credibility din po yung supplier, hindi po ba? Alright. Pero mahahabol ko lang to, General Manager Santiago. Sinabi ni Senator Rapi Tulfo na plug na ito, na red flag na ito, itong supplier ninyo, itong supplier na naka-deal ninyo na nag-provide ng ika nga materials pero dispalingado yata sa isang ahensya ng gobyerno. Ano pong paliwanag natin dito? Hindi ba ito na monitor ng PPA? Well, unang-una po, yung sinasabi po ay I think sa Environmental Management Bureau. Sa EMB. Opo. Hindi po kami pamilyar sa transaksyon na yon at iba din po yung ekwipo na sinabit doon. Now, kung meron po sila naging issue sa EMB, labas po sa aming sa jurisdiction po namin ng PPA yon, at nung sila naman po ay sumali sa bidding, sila po ay nabigyan ng award, wala naman po silang blacklisting na galing GPPB o PhilJeps. So kahit na halimbawa, kung may issue man po sila sa ibang ahensya, kung wala naman po at hindi po sila blacklisted sa pagsali sa ibang procurement activity ng ibang ahensya, wala po kami magagawa doon kasi kapag ginawa naman po namin yon, nasa labas na din po ng regulasyon yung Sir Ray. Kami naman po ang maakusahan na hindi tumatalima sa batas na dapat kung wala din naman blacklisting, dapat i-allow. Yun po siguro din ang dapat maintindihan na tayo pong lahat, whether we like it or not, kung ano po yung nakasaad sa batas, yun po ang kailangan natin sundin. Whether it makes sense or it does not make sense, kailangan
kailangan sundin po natin yon para hindi po tayo maligaw. Ayun. With that, General Manager Jay Santiago, maraming salamat po sa mga impormasyon, paglilinaw at paliwanag dito po sa naging subcommittee meeting hearing na ito para po sa Philippine Ports Authority. Maraming salamat po, General Manager Santiago. Maraming salamat din po, Sir Ray, sa opportunity at magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ang ating pong General Manager ng Philippine Ports Authority, General Manager Jay Santiago. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. At sa pamamagitan po ng station, paalala yan, tayo po ay unti-unti na magpipilid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang ating pong panalangin para sa ating mga kababayan dyan po sa Davao Oriental. Sapagkat like I said kanina, alas 9 ng umaga, tumama po mga around 9:30 ng umaga, tumama ang 7.5 na magnitude na lindol sa Davao Oriental. Ano po? At kanina nakausap nga lang po natin si Director Teresito Bacolcol ng PBOX. At ayon po sa PBOX, ang lindol po ay tectonic in origin. At nasa bahagi ng karagatan, kaya kagyat po sila nag-raise ng tsunami alert. Kaya ito pong mga lugar, ulitin ko yung mga lugar na yung nasa mga coastal areas, tayo po ay lumikas sa mas matataas na lugar. Ano yung mga coastal areas na yon? Itong mga areas ng Davao Oriental, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Ano po? At ayon po sa PBOX, yung first tsunami wave na tinatayag nasa 1 meter ang taas, ay na-expect pong maramdaman sa mga coastal areas na nabanggit natin alas 9:43 ng umaga hanggang alas 11:43 ng umaga. 9 to 11 o 9 to, sabihin na natin 9 to 12, 9 a.m. to 12 noon today, mararamdaman po yung tsunami na mayroong taas na 1 meter ang taas. Ano po, kaya kailangan po nating yung mga kababayan natin, wag na po kayo mag-stay sa mga coastal areas. Go to higher ground. At yung mga local government units natin, kailangan naka-alerto na po kagad yan. Reminder naman po 7.5 ito. Ito ay mas malakas kaysa sa lindol na tumama sa Cebu province. So yung Cebu po kasi is 6.7 or 6.9 sa Cebu. Ito po sa Davao Oriental is 7.5. Naalala nyo yung lindol noong 1990? Naalala mo ba yon, Milo? Yung lindol noong 1990, 1991 na tumama sa Nueva Ecija, Cabanatuan, na nagpabagsak pa ng Hyatt Building sa Baguio at saka nagguho ng mga paaralan na kumitil ng mahigit sa 1,000 katao. Ano po, naalala nyo ba yon? Yun po ay nasa mahigit 7 din ang magnitude. Halos kasing lakas nitong sa Davao Oriental ngayon. So we could imagine yung pong devastation na maaring naidulot nitong lindol nito. Kaya our prayers are with our kababayan dyan po sa Davao Oriental. Dalangin po namin na dalangin po namin sincerely na walang masawi at walang masaktan. Pero sa mga ganitong klase ng pagkakataon, yun po ang ating pinangangambahan. Siguro ito na lamang po ang natin dyan, yung gano'ng kabilis umaksyon ang local government units, ang national government, ang AFP, Armed Forces of the Philippines, at iba pang mga government authorities na dapat tumulong at magbigay ng assistance sa ating mga kababayan dyan. And of course, yung pagtutulungan mismo ng ating mga kababayan. Kasi ang unang-unang tutulong po sa ating mga kababayan
Ayan, sarili nating mga kababayan dyan sa Davao Oriental. We can only depend on ourselves immediately, no? Na hindi naghihintay ng tulong mula sa iba pang mga government organizations. Ang sinasabi ko dito, yung importansya ng bayanihan, ng mga kababayan natin, na magtulungan, maski na naapektuhan ng kalamidad, nagtutulungan pa rin upang maisalba ang buhay ng mga bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Global na Tayo at patuloy po tayong tututok sa mga kaganapan dahil sa pagtama ng 7.5 na lindol dyan po sa Davao Oriental. Again, maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!